Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong kalingkod, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga tambay. Ito po, pag-usapan po natin, mga tambay. Ito pong kumakalat po ito sa social media, mga kababayan. Ito po, matagal na po ito. Matagal na po itong kumakalat. Panahon pa po ito nila dating Pangulong Duterte. Yung issue po, di po ba, yung war on drugs, ay talagang tinutukan na po ito nila Senadora Trillanes at Senadora Laila de Lima noong mga panahon po na talagang gusto po nilang pabagsakin di umano ang dating Pangulong Duterte, di ba? At napakarami po nilang tinatanim na issue pa noong mga panahon po sa ICC. Nahandyan pa po sila Las Cañas, si Mato Bato. At ito po, mga tambay, ngayon ay lumalabas na naman po muli yung babae po na sinuhulan po nila matagal na panahon na, hindi lang po ito 5 taon o 8 years ago, ay talagang bumaliktad po ito. At nasaan na kaya itong babae na ito na si Arcillas? Si Arcillas po ang babae po na bumaliktad na sinuhulan daw po ng malaking pera, mga kababayan. Pakinggan po natin itong balita, mga katambay, at komentuhan po natin. Sana po ito, malaman po ito at makarating po ito kay Attorney Huffman, kay Attorney Nicolas Kaufman. Kailangan makarating po itong babae nito. Sana po buhay pa, mga kababayan. Sana po buhay pa itong babae na ito. At pwede po itong tumayong testigo, mga tambay, kung paano po ginagawa nila na talagang ang mga ebidensya ay puro tanim lang po. Tanim, ha? At gawa-gawa lang po di umano ang ginawa po nilang ebidensya. Sinasabi pong mga EJK na pinagmamalaki nila, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Humarap naman sa media ang isang babaeng binayaran umano para tumestigo para sa mga kasong isasampa laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte hanggang sa International Criminal Court o ICC. Ito ang balita ni Victor Cosari. Sama ng loob kay dating Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-udyo kay Guillermina Arcillas upang pumayag na magsalita laban dito. Ayon kay Arcillas, hindi na-aksyonan ng Pangulo ang inilapit niyang problema at nasilaw na rin umano siya sa malaking halagang iniaalok sa kanya. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa nila. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa Presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila de Lima. Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am de Lima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Bakit ganito? Grabe naman to. Sabi ko kay Sabyok, sabi niya sa akin, sabihin mo lang yan kasi para daw yan sa ano, at saka pag once si VP Lini ang makaupo, babalik ang power sa Liberal Party at kaming bahala sa'yo. Konsensya din rin po ako kasi lalo na pag sinasabi nila sa akin na yun, i-impeach na si Presidente, ganito ganyan. Tapos deep inside kasi alam ko rin yung kabutihan ni Presidente Duterte. Nagdesisyon umano siyang lumantad upang isiwalat ang kanyang nalalaman. Handa rin siyang gumawa ng sworn statement kaugnay nito. Subalit ayon kay Attorney Sabio, hindi totoo ang isyu ng panunuhol kapalit ng pagtestigo. Aminado siyang kinausap niya ang babae dahil saksi umano ito kung paano pinatay ni Pangulong Duterte ang isang taong nagmamakaawa na at ang paggamit nito ng cocaine. Binibigyan anya nila ito ng pera para sa kanyang panggastos lalo't kinailangan siyang ilipat ng lugar para sa kanyang seguridad. Ngunit ayon
Ayon kay Sabio, inilaglag nila ang nasabing witness dahil nahahalata nilang tila pera lamang ang kanyang habol. Anya, posibleng nagalit si Arcillas kaya ito lumulutang ngayon. Ayon naman kay Arcillas, bukod sa kanya ay may iba pang gagamiting testigo laban sa Pangulo ang kampo ni Senator Trillanes. Miguel po na sinasabi nila na tagalibing daw sa sa lahat na pinapatay ni PRRD at saka yung si Edith na nakausap na rin ng taga-brigada news team at saka ako at saka yung husband ko na gusto nga daw nilang mangyari is ako at yung husband ko DDS daw. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao. Yeah, mga tambay, yan po lumulutang ngayon si Arcillas po, mga tambay, ang kinuha raw po nila noong mga panahon po na gusto po nilang i-impeach ang dating Pangulong Duterte, na gusto pong makabalik po ang Vice President sa pamamagitan po ng impeachment, ay gusto po nilang maiupo ang dating Vice President Leni Robredo. At talagang grabe, no? Malaking pera po ang involvement, mga kababayan. Kaya po, nakita nyo po, wala pong lihim na may tatago talaga eh. Sana po itong babae na ito, si Arcillas, ay buhay pa. Hindi pa po ito ginagawa ng masama at nananatili pa po sa bansa, mga kababayan. Sana po matugunan po ito at mabigyan po ng panahon at ng mga abogado, lalong-lalo po ng mga taga-suporta po ng mga Duterte, lalong-lalo po, dapat po aksyonan po ito at hanapin po itong babaeng ito. Baka ito po ay pwede po makatulong, lalong-lalo po sa ginagawa pong lutuan o niluluto nilang mga ebidensya di umano sa kaso po na sinampa po nila na 43 counts sa ICC at dalawa daw po yung testigo ron natatayo, mga kababayan. Meron po sinabi po ang ICC na dalawa raw po ang inaasahan daw po natatayo, mga tambay. Ay, hindi po tayo nagkakamali, baka yan po siya mato-bato yung binabanggit po dyan sa mga sinasabing sinusuhulan ni Laila de Lima at ni Antonio Trillanes nung mga panahon na yung, mga tambay. At kasama po si Las Cañas dyan. At siyempre po, meron din daw pong involved na sinatawag na liberal na si Alberto Alejo. At siyempre po, ang nag-a-assist po at nag-aayos po lahat ng mga dokumento na mga talagang magdidiin sa dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po, at idadali nila ito sa ICC. Di ba? At pati po involvement sa droga ay pilit po nila ikinakabit sa dating Pangulong Duterte. Grabe po, no? Ganyan po kabuti. Ganyan po kabuting politiko si Antonio Trillanes di umano. At ganyan din po kabuting tao ang isang senadora na napakahilig daw po sa saba, sa saging na saba. Ayon po yan sa ating mga kababayan. Napakahilig daw po. Lalong-lalo raw po, paborito daw pong pangalan ang sinasabing si Junel. Junel. Mga tambay. Kaya po, dito po, mga kababayan, nakita po natin yung pagsasanib puwersa ngayon. Nakita niyo po, pinatulan po ito. Pinatulan po ng ating gobyerno yata itong mga ganitong klaseng mga statement na hindi po ito kinatigan. Panahon pa po ito ng liberal. Panahon pa po ito ni Pinoy. Talagang umaasta na po ito at talagang gumagawa na po ng mga sarili nilang ebidensya di umano. Pero hindi po na naig ito. Pero ngayon sa panahon po ng binagoong Pilipinas, nakita nyo po, yung naging sabuatan po yata. Kinatigan nila na kinatigan, kasama pa po ang grupo yata ng CPP, NPA, NDF. Kasama po. At kasama po ang puwersa ng ating gobyerno ay kinatigan po, mga kababayan. Kinatigan nila ang sinasabing mga ganitong klaseng ebidensya at yung mga ebidensyang hawak-hawak pa daw ni Attorney Conti, ang sinasabi ni Ka Eric na dati raw niya pong kasamahan sa CPP, NDF o CPP, NPA, NDF, ang abogado. Nakita niyo po, pagka po pinagtugma-tugma niyo po yung sitwasyon, talagang lumalabas po rito, talaga pong lahat po ito'y planado. Pinagplanuhan po nila, talagang lahat po ng ebidensya, ginamitan po ng pera. Pera po lahat talaga ang ginamit para po dito po sa demolition job na ginawa po sa dating Pangulong Duterte. At syempre po, yung politically motivated
lalong-lalo na po sa Vice President. Political harassment. Di ba? Kaya dito mga kababayan, napakaganda po nito, lalo po kung itong babae na ito na si Arcillas, itong babae na to na si Arcillas na bumaliktad dito sa sinasabing panunuhol at talagang babayaran siya ng napakalaking halaga. Mga katambay, kung siya po susunod sa plano, dito po sa mga pag-file ng kaso, kalahating milyon na sa Pilipinas. Pagka ito'y nakarating pa ng ICC, another kalahating milyon na naman noong mga panahon na yon, mga tambay. Grabe, no? Grabe. Tapos ngayon, sila ngayon na naghahari. Sila ngayon ang naghahari sa ating bansa, itong grupo na ito. Kasama ito si Antonio Trillanes at si Laila de Lima. At ang grupo nila Conti, sila ngayon na nangmamayagpag. Kasama ang grupo ng ating bansa, ang ating gobyerno, kasama. Kasama ang ating kapulisan, ang mga general. Dito sila, nagsama-sama mga katambay para yung plano po nila ay magawa. Gamit ang pera natin. Yun ang mabigat sa lahat, ano? Pinakamabigat. You know? Yung sobrang pamumulitika mo, pagpapabagsak mo sa mga Duterte, gamit ang pera, taxpayer, ginamit. Dahil mismo tayo, nakita natin, tayo ang dumakip. Mga kapulisan natin ang dumakip. Nahandyan din ang mga kasundaluhan, nakabackup. 7,000 yan. 7,000 ang ginawa nila, mga tambay. 7,000. Napakaraming kapulisan at kasundaluhan ang nakabackup dyan. Grabe. Di ba? Tapos ganito lang po ang ginagawa lang po nila. Sa kabila po ng yung ebidensya na tinatanim po nila ay talagang sumisingaw ang baho. Pero ang gobyerno natin ay nagpagamit po dahil nga po sa kasakiman yata. Sa sobrang kasakiman sa kapangyarihan, ang ating gobyerno na binagoong ang Pilipinas ay sumang-ayon po sa ganitong sistema ng pamumulitika, sistema ng sobrang kagridihan, kaganidan, sobrang ganid, mga tambay, sa kapangyarihan. Ibalik tanaw po natin, mga tambay, yung isang pangulo na walang ginawa kung hindi, pabutihin ang sitwasyon ng bansa, ilagay sa katahimikan at kapayapaan ng bansa dahil tayo po napapaligiran at nasasakop na ng kasamaan, lalong-lalo na illegal na pulburon. Nandiyan pa mga drug lord, mga corrupt na mga politiko, mga narco-politics, kasama po ang kapulisan, gamit-gamit po ang bisyo na pulburon ay ginagamit din po nilang negosyo o pinagkakakitaan din po, mga katambay. Kaya nga na po, narco-politics na nga po noong mga panahon na yon, ayon po sa ating Vice President, ayon po sa ating dating Pangulong Duterte. Ito po, ibalik tanaw po natin, mga tambay, kung paano po ang ginawa nilang yung ginawa nilang talagang grabe, yung ginawa nilang pang-aapi, pang-aabuso para lang po makuha at maipatapon po sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, ang dating Pangulong Duterte. Pero merong isang abogado pilit na sinasabi sa atin na kusang loob daw po na sumama sa ICC ang isang dating Pangulong Duterte, mga tambay. Unbelievable, ano? Grabe, nakakainit lang po ng ulo pagka merong ganong abogado yata ng NPA, mga kabayan. Ito po, balik tanaw po natin yung ginawa po nila. You better go back to them and have the legal. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 718 of the same statute for murder, sir. You have to kill me to bring me to Hague.
will just have to pay. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal, I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. And I want to ask you, sir, if you understand this right. I was coming from you, very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 718 of the same statute for murder, sir. For you to choose the people, nobody Chartered flight from. So our president. Sir, we need to know please information where you are Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. That's precisely the right to counsel is something that has to be observed and respected. Kasi Huwag na tayo usapan kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan yung nanay ko! Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Pero, nandito kang kailan. Dito, tanungin kita, anong kasalanan ko? Ako na yung anak ko! Hihilain mo yan. Hihilain mo yan. Kung maniwala ka, hihilain mo yan. Pero hihilain. You have to give me to bring me to lane. Ang anak ko pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa masuk dyan. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon the order. sinipili mo pinapatrok. Yes, sir. Upon the order. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center. Ganyan po sila kawawalang hiya, mga tambay. Ganyan po kawawalang hiya po ang ating pong gobyerno, mga tambay. Mas kinatigan pa po nila ang mga gawa-gawang ebidensya, mga gawa-gawa, mga tanim na ebidensya, katulad po ng grupo ng CPP, NPA, NDF. At katulad din po ng ginawa po ito. Kung ito po may katotohanan, ang ginawa po mga plano, pagtatanim, gawa-gawang mga ebidensya ng grupo po ni Antonio Trillanes, Laila de Lima, kasama po si attorney, sino pa ba yung attorney nila? Si attorney Jude Sabio, at si Alberto Alejo, si Las Cañas, si Matubato. Mga tambay, grabe no? Ganyan po nila ni walang hiya, walang respeto, walang paggalang sa dating Commander-in-Chief na nagbigay po ng napakagandang paglilingkod ng 6 na taon sa ating bansa. Lahat po ay tinugunan, lalong-lalo po ang giyera sa Marawi, giyera natin sa pandemya na COVID-19, mga tambay, at napakarami pong nagawa sa ating bansa, lalong-lalo po ang pagsugpo po
sa illegal na pulburon ay napakalaki pong bagay po sa atin yan. At pagsugpo po sa mga komunista, sa grupo po ng CPP, PNP, NDF na napakalit na porsyento na lang po halos ang natira nung siya po'y bumaba ng kanya pong pagiging presidente ng ating bansa. Mga kababayan, grabe, no? Nilabanan mo lahat, ang pulburon, kriminal, korupsyon, ang mga oligarko, nasingil mo ang mga hindi nagbabayad ng mga trilyon, bilyon, mga taxes, nasingil mo. Nasingil ng dating Pangulong Duterte. Tapos ganito lang po ang ginawa po nila. Nang pagpasok po ng Pangulong Marcos, kasama po yata ang kanyang pinsan, kasama po yata ang kanyang asawa. Di umano, ganito po ang nangyari. Ganito na po ang plano nila. Yung presidente na napakaraming nagawa sa ating bansa. Pero mas kinampihan pa nila yung mga grupo na ginagawa lang po ang mga ebidensya. Tanim-tanim. Tinatanim lang, mga kababayan. Grabe, no? Lalong-lalo po ang grupo ng makakaliwa. Grupo na sumusuporta sa CPP and PNDF. Pinaniwalaan nila yung mga ebidensya. Mga kababayan, ibang klase. At ito rin, sila ang mga utak niyan. Sila Trillanes de Lima. Mga utak, sila Attorney Jude Sabio. Grabe. At ang liberal ng mga panahon na yun, mga liberal. Grabe, no? Tapos na ganito lang ang sinapit ng isang presidente sa kamay nila. Mas pinaniwalaan itong mga tao na ito, yung grupo ng mga kaliwa. Pinaniwalaan ng gobyerno natin ngayon. Unbelievable. Talagang marami po silang sasagutin pagka hindi na po sila ang may power sa ating bansa. Pag nakaupo po ang Vice President, mga kabayan, at makaupo ang isang Duterte, tingnan po natin ang galing ng isang General Torre. Ano kaya magiging galing niya sa ginawa niya po na wala pong nakuha na hindi man lang po nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte. Pati po yung Rome of Statute ng ICC ay hindi po naipatupad, mga kabayan. Ibang klase. Ang naipatupad po yung Rome of Statute ni General Torre. Siya po ang nasunod ng mga panahon na yun. Wala na pong korte-korte sa kanya. Wala nang judicial. Basta siya na po ang makapangyarihan ng mga panahon na yun. Pati ang Vice President ay hindi niya po pinapasok. Never niyang pinapasok at pinakausap nung panahon na yon ang Vice President sa kanyang ama. Ganun po katindi ang rules, ang batas ng isang Rome Statute ng isang General Torre. Kaya po mga tambay, marami po silang sasagutin sa batas pag wala na po sila sa kapangyarihan. Komento ko po, mga kababayan. At alam din naman po yan at pinatotoo po yan ng isang dati pong Supreme Court Justice na si Ascuna. Pinatotohanan po yan na napakarami po nilang nilabag. Nilabag pong rules, batas, proseso, lalong-lalo po sa isang citizen, isang Pilipino, lalong-lalo po kung ang dadakip ay banyaga. Hindi po Pilipino, banyaga. Mga kababayan, hindi po nasunod ang tamang proseso ng batas natin. Kasi, ang ICC kasi last resort lang yan eh. Last resort lang ang ICC. Pag hindi mo kaya sa bansa mo na litisin ang kaso, kaya nga litisin sa bansa natin eh. Kaya nga lang, hindi po kasi ganyan ang layunin ng gobyerno natin ngayon. Hindi naman po ganyan ang layunin eh. Ang layunin po, pabagsakin, itapon, mawala sa Pilipinas. Kaya nga po sana mga kababayan, sana meron po sana makaisip at yan po'y kumakalat na sa social media mga kababayan. Ito pong video na mga tanim ebidensya, suhol na ebidensya, gawa-gawang ebidensya dahil naranasan po ito ng isang Arcillas na sa pangunguna po nila Trillanes de Lima at ni Attorney Jude Sabio na talagang itong mga kinuha nilang ebidensya, yung tinukuha nilang testigo at gumagawa sila ng ebidensya ay puro po peke, gawa-gawa. Ayon po ito kay Arcilla, mga tambay. Sana po mahanap itong babae na ito, mga kababayan. Hanapin po sana ito ng mga grupo ng Duterte, mga tambay. At ng malaking bagay po ito. At pwede po itong gamitin po nila sa depensa, lalong-lalo po. Nandiyan naman po sila Attorney Kapman,
sila Nicholas Kapman, ay makakatulong po yan ng malaki mga tambay. Sana po, hanapin po yung babae na yan, si Arcillas. At talagang buhayin po yan na gawagawang ebidensya, isinasangkot sa droga at pati sa madugong patayan di umano, ay hindi naman pala ito totoo ayon kay Arcillas. Dahil po binibigyan po at nanunuhol sila ng pera, mga kabayan. Kaya po nakakalungkot ang nangyari. Sa sobrang pamumulitika po na ginawa po sa atin ng binagoong Pilipinas, imbis po ang trabahuhin ay ang problema ng bansa sa kahirapan, kawalan ng trabaho, nagtataas ang bilihin, napakababa at bagsak na ekonomiya, binabaon pa tayo sa utang, pero wala naman po tayong nakikitang malalaking programa maliban po sa pamumulitika at isang damukal na issue ng korupsyon. Yan po ang nakita natin sa loob ng 3 taon. Korupsyon, pamumulitika, at korupsyon walang lubay, lalo po ngayong kampanyahan. Isang damukal ang ginagawa po nila. Puro pamimigay ng pera ni Juan de la Cruz para po sa kapangyarihang ayaw na nilang mawala sa kanila. Nakakalungkot. Pero may balik naman po yan. Ang kasamaan naman po ay hindi naman po pangmatagalan yan. Ang Panginoon naman po ay may hustisya. Nagbibigay naman po siya ng hustisya. Hindi naman po pinapayagan ng nasa itaas na maghari ang kasamaan. At lalong-lalo po ang kasinungalingan. Lalabas yan. Kahit anong tago mo sa iyong kasinungalingan at sa baho, lalabas at sisingaw ang baho, mga kababayan. Yan po mga tatambay. Sana po pakalatin po natin yan at makarating po sa kinaukulan po ng mga Duterte, mga abogado, na talagang kailangan po na pagtulong-tulungan po. At syempre po, pagtulong-tulungan po natin sa darating na halalan na talagang maipanalo po natin ang sinuportahan po at suportado po ng PDP laban ni dating Pangulong Duterte, magmula po sa lokal, sa Congress at sa Senado, mga tambay. Pilitin po natin. At syempre po isama po natin sa dasal at panalangin na hindi po tayo madaya at hindi po dayain ng mga mandaraya, lalong-lalo po sa COMELEC. Huwag naman po sana ipahintulot, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, shoutout po muna, mga kababayan. Maraming salamat po. Shoutout po sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobelin Watanabe ng Japan. At si Baby Roman at si Ate Isa ng Cagayan, Bali. Maraming salamat po. Thank you po. At shoutout din po sa ating mga kababayan na nagpapa-shoutout, si Dina Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Perer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Ani PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Brussels, si Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Felice Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW ng Saudi, ng taga Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe, at Jasmine Channel, Telma Pasawa at Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France,
si John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denver ng Netherlands, at Tisoy Roa 9453, Dennis Velasco, Rafaela De Los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction ng OFW ng Riyadh, Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Jepsi 13 from Kuwait, Lolita Haki, Lina Maladil, Amelita Gasmen, Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth, Laguna ng Tagum City, Giovanni Ayunan, Telma de Asis, Sarangani Province in Mindanao, Kitty Hello, Francis Borromeo, DMTV Macau, Benguet Handicraft, ako si Pilam, Salina JN8BB, Chad de Guzman, Rosalinda Cortez, Lima, si Joselito Edgar Villan, Maridel Capuno ng Denver, Colorado, Linda Arsenio, Jing Unciano ng Bahrain, Asuncion Padilla, Candido Infante, Seni Maclay, Ali Pereira, Lolita Chu, Nimo Dayan, Rolly Pineda, Nessa Biayan, Jocelyn Pereira, Elegio Noronio, Pearl Mendoza, Elma Mitchen ng Germany, Tahur Kubamak, Jayar Espuerza, Sausan from UAE, Lina Maladil, Esme Ponsi ng Bornabay, BC, Canada, at Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi, Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Jocelyn Quindosa, OFW Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BC Beast, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, si Raji Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, and Jasmine Jimena. Woo! Marami na po pala. And shoutout po. Thank you po sa inyo lahat. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan nating bansa. Ingat-ingat po. Mabuhay po kayo mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. At shoutout din po sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Shoutout po. Mabuhay po ang ating mga bagong bayani. Ingat-ingat po tayo. At thank you rin po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe mga kabayan. Thank you po. At syempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin kalimutan na isama po sa ating mga dasal at panalangin na ingatan po at madugtungan pa po ng mahabang buhay. At na ingatan po, lalo-lalo po ang kalusugan, kalakasan ay maibigay po sa dating Pangulong Duterte at makauwi pa po sa lalong mabilis sa ating bansa mga kabayan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye. Ingat-ingat po.